Guys, so ngayon nandito tayo sa ating customer. So ito yung i-install natin. So meron tayong multimedia filter. So ayan yung mga kailangan natin ng mga elements. So ayan. So meron na po tayong video na kung paano tayo magkabit ng multimedia filter. So ayan. So ang ano ko sa inyo ngayon, so about ito sa ating ang reverse osmosis o tinatawag na RO. So about dito kasi maraming nagre-request kung paano daw magkabit ng reverse osmosis o yung tinatawag na RO for drinking water. So ayan. So ang RO natin is ayan, kita nyo, shout out nga pala sa Aquatic na brand. So baka naman, so hindi tayo sponsor niya ni Aquatic, pero nakita nyo na sa video yung name. So yan, so ito yung dito natin siya ikakabit. So pagkatapos natin mag-install ng ating bladder tank na barim 20 liters, sa out niya papunta na doon sa faucet. So dito siya na natin ilagay yung ating reverse osmosis. So ayan, so ikinabit na natin yung check valve kasi binago ko yung piping. So yung piping kasi is napakarami talagang elbow, almost 15 elbow. So yan, mahirap kasi sa pump. Pag once na maraming elbow, yung pump mahihirapan, at saka yung pressure niya. So halimbawa maglagay kayo ng dalawang elbow, in case isa lang na elbow yung kailangan natin. So every elbow 2 PSI yung ibabawas natin sa pressure. So ayan, kaya mahihirapan yung motor natin. So ayan, para clear na clear. So ayan, dito tayo. Dito galing sa ating storage tank, sasaksionin ng ating motor, tapos ipapasok niya muna dyan yung sa ating multimedia filter, yung dalawa natin na multimedia filter sa dati natin na video. So yan yung ating topic, yung installation natin about dyan. So ngayon ayan, so binabackwash lang natin ulit. So pinakita ko lang sa inyo kung paano tayo magbackwash. So bago papasok doon sa loob ng bahay, so dadaan mo na siya, naglagay tayo ng check valve papunta doon sa ating water pump. So galing doon sa ating storage tank na sa ang rooftop papunta dyan. So naglagay tayo ng elbow, naglagay tayo ng union patinti na 1 inch, tapos yung mga fittings natin, so male adapter at saka suction filter. So bago papasok dyan yung tubig, at least makikita nyo kung anong klase na tubig, kung ano ba, may mga kalawang or any solid particles. So matatrap dyan sa ating suction filter bago papasok doon sa ating motor. In case mag trouble tayo, makikita natin dito, tatanggalin lang natin yan, yung purpose ng ating union tapos male adapter. So yan yung galing sa ating storage tank sa suction. So ngayon naman, dito naman tayo sa ating output. So ayan, naglagay tayo ng 5-way connector, yung kulay brass, para mailagay natin yung ating pressure gauge at saka pressure switch, yung ating accessories. So naglagay tayo ng T sa itaas, extension T natin. So bago papasok dyan yung ating 20 liters na bladder tank na barim, brand made in Italy. So ayan, ito yung lagyan natin ng tubig in case mag-ubusan siya ng tubig, in case wala nang laman yung tangke at saka yung check valve hindi na gumagana. So try natin lagyan doon sa itaas, so pagkakati natin ng tubig or self-priming. So ayan, out siya. Yan yung ating backwash, tapos ito yung papunta na doon sa ating filter sa loob. So ini-review ko lang para at least alam ng karamihan. So out na yan ang motor, dadaan mo na siya dyan sa filter.
yung dalawang filter natin. So paano tayo mag backwash, naglagay tayo ng mga union. So elbow ang kadalasan ng mga requirements natin. So yan depende kasi sa area natin. So ayan, yan yung kadalasan natin na fittings. Yon, ito po. Tapos ito na yung out natin. So out na yan, papunta na doon sa bahay. So papunta na yan doon sa bahay, dito siya dadaan. So natin kung gaano kalakas yung ating installation. So ito siya, ito yung finished product na papunta doon sa ating tap water. So naglagay tayo ng 10 inches na clear housing na filter bago papasok doon sa ating 3-way na angle valve. Para may kabit natin yan, yung pataas is ang tap water, yung may elbow, at saka yan, ito yung control natin papunta doon sa ating diverter natin. I-on lang natin yan papunta doon sa ating yung hose na maliit na white, papunta na yan doon sa ating river osmosis o sa ating RO para for drinking water na natin. So yan yung inlet papasok doon sa ating river osmosis. So yan, may ultraviolet na siya, tsaka membrane papasok dyan para patayin niya yung ang bacteria. So plug and play naman siya kasi meron naman siyang 12 volts yung connection ng ating adapter. Pero yung adapter pala natin is 12 volts yung input, pero yung out niya is convert into to 20 volts. So yan. So yan yung connection natin. So ito yung faucet natin. Ayan, yung dispenser natin na water dispenser na type na faucet for drinking water. So ito yung ating backwash ng ating RO, o yan yung ating waste water. So dyan dumaan yung, pagkatapos niya linisin yung mga bakterya, dyan lalabas o yung dumi sa loob ng ating river osmosis or RO. So yan. So inano lang natin, hinigpitan lang natin dyan sa iniipit lang natin para at least matest natin mamaya. So yan, ayusin lang natin yung mga hose nya para pag once kasi hindi natin maayos yung hose, baka pumunta doon sa itaas, so maapektuhan yung ating wirings. So yan, so yan yung sediment filter. So yan 1. Number 2 is carbon. Number 3 is sediment filter pa rin. Pero yung ng ating sediment filter, depende naman sa inyo kung ilang micron po yung gusto nyo. So yan yung ating UV light. Tapos yan yung ating membrane. So ayan. So yan yung ating connection. So ititest natin yan. So ayan. Tapos ito yung galing ng reverse osmosis na yung malinis na papunta dito sa kanyang tank, dito sa kanyang tangke. Pag mapuno na yung tangke natin, yung dumi is madrin doon sa yung hose kanina, yung wastewater, tapos dito yung for drinking water sa white na storage tank nya. So dito siya papasok. Tapos pag open natin sa faucet sa itaas, sobrang niya, sobrang linaw ng tubig at for drinking water na siya talaga, kasi yung TDS natin is 8 ppm yung ating TDS ng ating tubig. So yan, sinubukan natin yung inumin at saka safe na safe talaga. So yan lahat. So yan. So ito yung ating tap water, para at least malinis din papunta doon sa ating, kasi dumaan na siya sa maraming filter sa multimedia. So yan yung wastewater natin, kung gusto nila na dito galing yung tubig lang mismo for tap water lang, na gusto niyo nilang
pantika, pang ano ng pansaing, ganyan, panglinis ng mga or panlaba. So yun yung mas maganda kasi meron tayong multimedia filter. So yan, tingnan nyo guys. So malinis na malinis yung ating ginawa. So ayan. So ngayon i-open natin yan yung ating control. So ngayon ipa-plug na natin yan. Ipa-plug na natin dito. So iti-test na natin kung gaano nga baka ano yung tubig nila, kung malinis nga ba o yung wastewater nya. So dito natin malalaman kung gaano kadumi yung water, tsaka ilan lang yung kanyang ipapasok na for drinking. So ayan. So ito yung storage tank ng ating reverse osmosis. Tapos ito yung kanyang adapter. So ayan, yung kanyang balas. So ayan, ito yung hose natin papunta doon. Ito yung adapter. So okay, chine-check lang natin yung wirings lahat-lahat para safe. So ayan. So ito na siya. Try natin sa itaas. So goods na. So yan, lahat ng ating installation. Itatry na natin. Ang yawis. Init yawis oh. Oh. Grabe yawis oh. Hindi na toxic yung waste. Hindi. Oh. Gatas no? Kung ano mo lang na. Gano na yung o, kita natin na parang gatas. So sobrang dumi. So yun yung wastewater natin. Tapos yung ating for drinking. So dito na siya papasok sa storage tank. Tapos itatry natin ito sa itaas. So ito na siya. So sobrang linis na, pwede na natin inumin yan. So yan, thank you so much panonood guys, and God bless. Thank you for watching. So much and God bless. Thank you for watching.